Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, ipinag-utos na ang pag-aresto kay Senadora Laila De Lima, dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ito hinggil sa kasong may kinalaman sa munoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ang detalye sa report ni Julius Disamboron. Nasa Senado Live, Julius! Salamat at magandang gabi, Kathy and Aljo. 2:00 nga ngayong hapon, naglabas na ng warrant of arrest si Executive Judge Juanita Guerrero. Yes, Kathy and Aljo, no, naglabas nga na ngayong 2:00 ng hapon itong si Executive Judge Juanito Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court ng warrant of arrest branch 204 po ito laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima, NBI official Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ayon sa Muntinlupa City RTC, sapat ang probable cause para sa pagpapalabas ng warrant of arrest na ito. Dito sa mismong fifth floor ng Senado ay nakaabang at nakaantabay itong mga kagawad ng media, gayon din yung iba pang mga individual dito para nga dito nga sa paghahain ng warrant of arrest para nga kay Senadora De Lima. Kanina din ay naandito ang ilang mga taga-suporta ng Senadora. Ikinalungkot at ikinadisappoint naman ang kampo ng Senadora, partikular po ni Attorney Alex Padilla, ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa Senadora. Ayon naman po kay Senate President Coco Pimentel, kahit nasa loob po ng piitan ang Senadora ay maaari pa din niyang magawa o magampanan ang lahat ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Ipinunto din ng Senate President na dapat i-observe sa pagsisilbi po ng warrant ang tamang pakikipag-ugnayan at respeto po sa magkabilang kampo. Ayon naman po kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi kailanman daw nagpakustodiya ito naman pong si Ronnie Dayan sa DOJ, kaya ikinukonsidera siya ngayong at large at wanted. Para naman po sa DOJ, ang kasalanan daw po talaga nitong ni Senadora De Lima ay ito pong pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NPP. Hindi din daw naghain ang kampo ng Senadora ng counter affidavit. Ito po yung legal document na kinukonsidera ng korte para po sa probable cause. Para naman sa kalihim, maaari daw arestuhin nga ang Senadora dito po sa Senado, pero kailangan ng koordinasyon sa Senate Sergeant of Arms. Ilang tauhan din po ng Volunteers Against Crime and Corruption. Pag-alaman po natin, ang siya na pong nagtungo kanina sa Muntinlupa RTC Branch 204. Naghahanda na din daw po ang mga tauhan ng CIDG and CR para sa pagbibigay seguridad kay Senadora De Lima. Samantala, sa iba pang balita, nagkomento naman po si Secretary Aguirre sa lumabas na ulat kaugnay umano ng panunuhol ng isang dating senador at kongresista na pawang na sa Partido Liberal daw po. Ito yung 100 million na peso bribe sa ilang high-profile inmates para mabaliktad o maiba. Ito pong kanilang testimonya laban po sa senadora bago po itong itinakdang February 25 kung saan nga po may kaugnayan sa EDSA People Power Revolution at makahikayat po ng mga tao. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Secretary Vitaliano Aguirre II. Tinawagan sila na hindi inmate. Sinabi doon sa tinawagan na yun na tatawag yung congressman. So tinawagan naman. At doon nga inarinig doon sa mga 8 inmates na naka-speakerphone kasi pumayag naman yung tumawag kung pwedeng speakerphone So in-speakerphone siya. Narinig nung lahat ng 8 inmates yung kanilang offer ng 100 million. Kada isa-isa? Tinanggihan, buong kwan. Ilan po dun sa mga inmates na tumistigo po laban kay Senadora De Lima ay sina Herbert Colanco, Engelbert Aseñas Doreno, Vicente C., Jojo Balicad at Peter Co. Antabayanan pa din po ninyo po dito sa PTV News ang pinakahuling detalye kaugnay po dito nga po sa pagsisilbi po ng warrant of arrest laban kay Senadora Laila De Lima. Mula dito sa Senado, live para sa PTV News, Julius Disamboron. Salamat Julius Disamboron.